Magandang umaga sa panibagong araw mga mare. Ngayong araw ay pupunta nga kami ng Udyongan para bumili ng gamot. Bago nga yun, magsimula muna tayo sa panimula. Kakarating pa lang nga tong pamangkin ko, itong aso nga kaagad ang pinagkakaabalahan niya. Bali, kakarating pa lang nga nila manang dito para magbakasyon, pero pabalik naman sila sa December kasi mag-celebrate daw sila ng birthday ni Lucas doon sa kanila. Ito nga si nanay nahihinayang sa 30 pesos kasi yung nabili niyang mansanas ay may sira. Magluluto nga ako ng sinigang bangos para pang ulam namin ngayong tanghalian. Ito lang nga yung nabili nilang pang sahog. Kangkong, bawang at sibuyas pang tanggal ng langsa. Kulang ang kamatis pero okay na rin ito kasi kami lang naman yung kakain. Ito na nga pinagtanggalan ko na nga itong himbis at para mahiwa na rin. Pinagtansya-tansya ko lang nga yung paghiwa nito para magkasya sa aming ani. Isa lang kasi yung nabili kasi masyadong kamahalan daw. Isinunod ko na nga hiwain itong sibuyas at may luya pa pala kami kaya isasahog ko na rin ito. At inibay ko na nga itong kangkong pagkatapos naglagay lang ako ng tubig sa mahiwagang kaldero namin. Sinalang ko na nga ito at sinabay ko na rin yung sibuyas at luya. Pakukuluan ko lang nga muna ito bago natin ilagay yung kalamansi nga yung ilalagay ko pang asim. At tingnan nyo naman yung iba ay sira na nga. Kaya ito na lang daw yung ilalagay na pang asim kasi sayang lang naman kung ito ay itapon. Humingi nga ng tubig tong pamangkin ko kasi nauuhaw daw siya. Sana kapag magkaanak ako ganito rin kapugi. Uy! Ay aroy kumulo na nga tong tubig, nilagay ko na nga tong isda at nilagyan ko na rin ng pangpalasa. After 100 years, Paris, nga ay nilagay ko na nga tong kangkong at sinabay ko na rin tas ng kalamansi. Itong pamangkin ko nga ay gustong sumama kasi pupunta kami ng Udyongan para bumili ng gamot ni nanay. Binibiro ko pa nga itong pamangkin ko na siya na lang yung ipambayad namin doon. Hindi nga kasi siya pwedeng sumama kasi masyadong kalayuan at walang magbabantay sa kanya. At syempre, storb lang sa aming date. Charis! Bali nakapang bahay lang nga yung suot ng jowa ko kasi sapit lang naman kami doon. O diba may pasayaw-sayaw pang nalalaman? So kahit saan pa nga kami gumala, pang bahay lang talaga yung sinusuot niya. Hindi siya mahilig pormorma at baka daw maakit pa siya ng iba. Ay aroy Bali nagbiyahe na nga kami papuntang Udyongan. Pagkarating nga namin ng Udyongan, nagdiretso nga kami agad sa Universe. Malapit lang naman ito sa RSU campus. Bali, inutusan ko nga yung jowa ko na siya na lang yung bumili kasi nahihiya ako. Itong jowa ko kasi kahit saan pa kami lupala pupunta, siya talaga yung humaharap o kumakausap sa mga tao. Kasi siya yung lalaki na hindi mahiyaan yung parang makapal yung muka at feeling close. Paris. Kaya thankful nga ako kasi siya yung nakilala ko. Katapos nga ay dumaan niya muna kami dito sa Biwok para kumain. Pinapapili pa nga niya ako kung ano daw yung gusto kong kainin kasi babawi daw siya kasi nung birthday namin walang-wala nga kaming handa. Naabutan pa nga kami ng ulan at buti nga lang may silungan. Magkaparehas nga kami ng birthday ng jowa ko, October 7, bali magkaiba lang ng taon. 1998 siya at ako naman ay 2000. 2 taon yung agwat namin. Bali 26 na siya at ako naman ay 24. Tapos anniversary din namin ay August 7, almost 8 years na rin nga yung relationship namin. Since nung high school pa nga kami nito. Bali nagkakilala lang kami nito dahil sa birthday ng friend ko. O diba may pasubo-subo pang nalalaman. Bali pinatigil lang muna nga namin yung ulan bago kami umuwi. So hanggang dito na lang mga mare. Thank you for watching. Babush!